Walang emosyon siyang pinalilibutan ng mga kamera sa labas ng federal na korte sa Miami. Si Timothy Hudson, 16, ay nakusahan ng pagpatay at sexual na pag-atake sa kanyang stepsister sa Carnival cruise ship. Bago ang mga pangyayari ngayong araw, hindi nakakulong si Timothy Hudson. Inakusahan siyang sinakal si Anna Kepner, 18 sa kabin nila habang nagbabakasyon silang pamilya sa cruise noong nakaraang taon. Ang nakakagulat na desisyon ng hukom na yung araw sa loob ng korte tungkol sa kung papayagan bang makauwi si Hudson. Nasa On The Case tayo, hatid ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Mga kaibigan, bago tayo magsimula sa On The Case, gusto ko lang ipaalam ang tungkol sa libreng Upside app na nagbibigay ng cashback sa gasolina, grocery at takeout. Ganito ang gagawin ninyo. I-download ang Upside ng libre. Kunin ang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila, tapos magbayad lang kayo gaya na nakasanayan gamit ang inyong card. Pagkatapos ma-verify ang pagbili, makukuha mo na ang cashback. Halimbawa, kapag kailangan ko ng gasolina o mag-takeout, titinan ko lang ang mga offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, agad lumalabas ang pera sa app at nililipat ko diretso sa bangko. Karaniwang nakakakuha ng $200 at $54 kada taon ang mga madalas gumamit ng Upside. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code. Gamitin ang promo code na OTC para makakuha ng dagdag na 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke ng gasolina. Naglabas ng mahalagang desisyon ngayong araw ang federal na hukom sa Miami sa kaso ni Anna Kepner. Biktima siya sa kwentong ito, isang 18 taong gulang na dalaga na sana'y magtatapos ng high school kung hindi umano siya pinatay ng stepbrother niya. Ang binatang ngayon sa korte ngayon ay nililitis bilang adulto. At kung mapatunayan nagkasala sa mabibigat na paratang, maaari siyang makulong ng dekada. At ngayon, nagkaroon na naman ng malaking pagbabago ang kwentong ito. Ito ay video ni Timothy Hudson, 16 na pumapasok sa federal court sa Miami kaninang umaga. Makikita ring halos wala siyang ipinakitang emosyon. Nakatitig lang siya sa unahan habang may mga kamera sa paligid niya. Kasama niya ang kanyang ama at inihatid siya nito papasok sa pintuan ng korte. Ngayon, pag-uusapan natin mamaya kung sabay silang lalabas ng korte o hindi. Pero kailangan mong maintindihan kung ano ang kinakaharap ng 16 anyos na ito. Mga kasong pagpatay at pinalalang sexual na pang-aabuso dahil sa umano'y ginawa niya sa kanyang stepsister. Narito ang mga sketches mula sa detention hearing ngayon. Si Timothy ay nasa federal court na yung araw. Ang pagdinig na ito ay para magpasya kung dapat masyang ilagay sa pre-trial detention o hindi. Bawal ang mga kamera sa federal court. Ngayon, may reporter tayo sa loob ng courtroom, si Nick Papantonis mula sa WFTV. Nasasama sa atin maya-maya lang para ipaliwanag ang mga nangyari at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kasong ito sa mga susunod na hakbang. Makakausap natin siya mamaya. Hanggang sa ngayon, si Timothy Hudson ay pinalaya ng walang supervision. Maaring maalala ninyo na nung una, kinasuhan siya bilang menor de edad sa kasong ito dahil sa kanyang edad at pinayagan siyang tumira kasama ang kanyang tiyuhin habang dinidinig ang kanyang kaso sa sistema. Pero ngayon, nililitis na siya bilang isang adulto. Hiningi ng taga-usig sa hukom na ilagay si Timothy sa pre-trial detention. Ngayon, mas mabigat na parusa ang maaaring harapin ni Timothy kung mapatunayang nagkasala siya sa mga kaso. Bago talakayin ang desisyon ng hukom, ipapaliwanag ko muna ang mga bintang sa kanya at paano tayo nakarating dito. At kailangan nating magsimula kay Anna Kepner, na siya namang stepsister ni Timothy, ang babaeng nasa sentro ng kasong ito. Magkasama silang dalawa kasama ang pamilya sa cruise na ito. Sana ito na ang simula ng bagong tradisyon ng pamilya para ipagdiwang ang bago nilang blended family na nabuo. Halos isang linggo tumagal ang cruise na ito. Umalis ito mula Miami at pumunta sa ilang destinasyon sa Caribbean. Pagkatapos, nakatakda itong bumalik sa Miami. Ngayon, nagsama ang pamilyang ito dahil sa tatay ni Anna at sa nanay ni Timothy Hudson. At napakahalaga ng mga dinamika ng pamilya sa kwentong ito. Kaya si Chris Kepner, ang tatay ni Anna, at pinakasala niya ang isang babae na ang pangalan ay Chantel Hudson, na ngayon ay kilala na bilang Chantel Kepner. At siya ang nanay ni Timothy Hudson. Kaya maraming usapan hanggang ngayon tungkol sa kung ano ang naging relasyon ni Anna kay Timothy Hudson bago siya namatay. Sinabi ng mga lolo't lola ni Anna sa ABC News na sila ay parang magkambal. Sinabi nila na parang magkapatid talaga ang turingan nila. Pero meron ding mga tao tulad ng dating nobyo ni Anna na nagsabing malayo yon sa katotohanan.
Sinabi niya ito sa Space Coast Rocket na media outlet. Sabihin mo kung bakit. Kahina-hinala yon kasi alam kong ang kapatid ang may gawa at narinig ko ang mga yabag niya na parang tumatakbo sa loob ng bahay. Kaya nahuli siya. Kaya narito ang nakakabahalang kwento na sinasabi niya tungkol sa kung paano raw umasal si Hudson kapag kasama si Anna Kepner. At sinasabing magkasama raw sa isang kwarto sina Timothy at Anna sa barkong ito. Ngayon, hanggang Abril ng taong ito, wala tayong masyadong opisyal na impormasyon tungkol sa kung nasaan na ang investigasyon sa pagkamatay ni Anna dahil nakaselyo ang kasong ito laban kay Hudson. Marami na tayong nalaman dahil sa alitang kustodya sa family court kung saan pinapayagan ng mga kamera kinasasangkutan ni Chantel Kepner, ina ni Timothy Hudson at ng kanyang dating asawa. Ngayon, inakusahan ni Chantel ng kanyang dating asawa dahil sa di umanong hindi angkop na kondisyon ng pamumuhay sa barko matapos ang pagkamatay ni Anna Kepner. Inakusahan din si Chantel Hudson ng dating asawa niya ng maling pamamahala ng gamot kaugnay kay Timothy. Sa pagdinig ng kustodiya, sinabi ito ni Chantel, mahalaga itong marinig dahil pwedeng magamit sa depensa ni Timothy kung mauwi sa paglilitis ang kaso. Tungkol kay Timoteo, meron ba siyang anumang diagnosis? May ADHD siya. Gaano nakatagal mula nang ma-diagnose siya ng ADHD? Mga 3 o 4 na taon na. Nangyari ito matapos kayong maghiwalay ni Gino Hudson, tama? Oo, ganun. Umiinom ba siya ng gamot para sa ADHD niya? Oo, uminom siya. Anong gamot ang iniinom niya para doon? Methylphenidate, marimabang. Pakipronunsya naman yan para sa akin. Pakiusap, sabihin mo kung alam mo. Methylphenidate. Hindi ko alam ang spelling. Sige. Ang pangalan ng brand ay Concerta. Sige, salamat. At gaano kadalas inumin ni Timoteo ang gamot na yon? Tawing umaga. Nadala ba niya ang gamot nung sumakay siya sa cruise? Umiinom siya ng gamot gabi-gabi. Pareho ang gamot, B. Hindi Claudine yun. Para sa niya. Insomnia? Ikaw ba ang may hawak ng gamot? Tinitiyak mo ba ang araw-araw niyang iniinom ang gamot niya? Araw-araw siyang umiinom ng tableta sa umaga at 2 beses siyang nakalimot uminom ng clonidine sa gabi. Ikaw din ang may hawak ng supply ng gamot. Oh, tama yan. Pasensya na. At anong ibig mong sabihin na hindi niya nainom ang gamot? Ano nangyari doon? Natulog na siya, bawa niya ito naiinom. Tulog na siya noon. Kasama ba ang gabing Webes na yun? Hindi, Huwebes ng gabi. Hindi niya nainom. Nakatulog ako bago siya. Para lang makasiguro ako na tama ang intindi ko, ma'am, habang nasa cruise kayo. 2 beses niyang hindi nainom ang gamot niya sa gabi. Isa sa mga gabi ay dahil nakatulog siya bago uminom ng gamot. At ang isa pang gabi ay yung gabi bago iyon. Tama, nakatulog ako bago siya. Nakatulog siya, kaya hindi niya nainom ang gamot ng gabing yon. O hindi niya nainom bago dumating ang insidente. Opo, ma'am. Sige, salamat. At ito ang sinasabi nangyari sa loob ng barko. Noong Nobyembre, 8 natanggap namin ang balita na may bangkay na inalis mula sa cruise ship ng Carnival na bagong dating sa Miami matapos ang isang linggong Caribbean cruise. Ito ay video mula sa WSVN Telebisyon. Isang reporter na nagngangalang Sheldon Fox ang naroon mismo sa pantalan at nakakuha ng video ng pinaniniwala ang bangkay ni Kepner na inaalis mula sa barko matapos itong bumalik sa pantalan. Binala ang kanyang bangkay sa opisina ng Miami-Dade County Medical Examiner. Sa autopsy, natuklas ang namatay si Anna dahil sa mechanical asphyxiation. Sa mas diretsong salita, di umano'y may sumakal sa kanya hanggang sa siya ay mamatay. Sinabi ng ama ni Anna sa Daily Mail na nakita niya ang katawan ng anak sa stateroom kung saan daw siya natagpuan ng crew. Sinakal daw siya hanggang mamatay, tapos isiniksik sa ilalim ng kama at tinakpan ng mga life jacket.
Ang tahing kasama raw ni Ana sa kwarto noong gabing yon ay ang kanyang stepbrother na si Timothy Hudson. Ayon din sa Daily Mail, noong gabing pinatay si Ana, ang kanyang half-brother na kasama rin sa kwarto nila ni Hudson ay natulog nang hindi alam na naroon pa ang katawan niya sa stateroom na yon. Kinabukasan, pumunta ang half-brother na yon sa family breakfast, kasama si Timothy Hudson na parang wala raw nangyari. Nang hindi dumating si Ana sa almusal, hinanap siya ng crew at natagpuan ng kanyang bangkay sa stateroom. Tungkol sa depensa ni Timothy, sabi ng kanyang lolo't lola sa ABC News na sinabi ni Timothy na hindi niya maalala ang nangyari. Makikita natin kung bahagi yon ng depensa niya kapag nauwi sa paglilitis. Tandaan din na nag-plead ng not guilty si Timothy Hudson sa mga paratang. Kaya ngayong araw, hindi pa pinagpapasyahan ng korte kung siya ay nagkasala sa mga paratang ng umano'y pagpatay at sexual na pag-atake sa kanyang stepsister. Katalakay na yon kung papayagan si Timothy na manatili sa labas ng kulungan habang dinidinig ang kaso bago ang paglilitis. Nang makasuhan si Hudson bilang menor de edad, pinatira siya sa tiyuhin niya at nagsuot ng GPS monitor ayon sa mga record ng korte. Na yung nasa korte para sa mga nasa hustong gulang na ang kaso, kaya hiniling ng taga-usig na kunin si Hudson. Nagsampa ng mosyon ng mga taga-usig na giniit na hindi na dapat payagan si Hudson na hindi makulong dahil siya ay panganib sa iba at nararapat manatili sa pre-trial detention. Dagdag pa nila, ang akusado ay nasangkot sa pinakamabigat, pinakagrabeng at pinakamarahas na mga krimen na maaring gawin ng isang tao laban sa kapwa. Ginawa niya ang mga krimeng ito laban sa isang biktima na wala naman siyang malinaw na alitan at pinalaki siyang ituring na parang kapatid. Ginawa niya ang mga krimeng ito ng walang babala at kaya niyang gumawa ng matinding kasamaan. Kahit suportado ng pamilya, sa huli ay nakatira pa rin ang nasasakdal sa bahay na may mga batang menor de edad. Dahil dito, walang katiyakan ng anumang hukuman na mayroong anumang kondisyon o kombinasyon ng mga kondisyon na sapat upang mapigilan ang nasasakdal na maging panganib sa iba. Kaya ang nasasakdal ay dapat ikulong. Talagang matitinding salita mula sa mga taga-usig bagong pagdinig na ito kung bakit si Timothy Hudson ay dapat manatili sa kulungan o pasilidad para sa kabataan bago ang paglilitis. Bilang tugon, humiling ang depensa ni Hudson ng pagdinig sa parehong hukom na nagpasya dati na huwag siyang ikulong sa kasong pagpatay sa sistemang pangkabataan. At ito ay naganap na yung araw. At sa kanilang mosyon bago ang araw na ito, kiniling ng depensa at sinabing, tulad ng malinaw na ipinakita na nakaraang 2 buwan, may mga kombinasyon ng mga kondisyon na maaring ipataw sa kalayaan ni Timothy Hudson upang matiyak na hindi siya magiging panganib sa komunidad pagtatapos ng CP. Ayon sa depensa, sinunod ni Hudson ang lahat ng patakaran sa kanyang paglaya na itinakda 2 buwan na ang nakalipas. Ngayon, talakayin natin ang nangyari sa korte. Kasama natin ngayon, isang reporter na nasa loob ng korte ngayong araw sa Miami, si Nick Papantones ng WFTV. Salamat sa pabibigay ng oras. Nick, sa pakikipag-usap sa amin. Una sa lahat, ipaliwanag mo lang kung ano ang mga natutunan natin ngayong araw at ano ang ibig sabihin nito para kay Timothy Hudson at ano ang susunod na mangyayari. Sa ngayon, alam natin na hindi pa rin nakakulong si Timothy Hudson at nasa pangangalaga pa rin ang kanyang tiyuhin sa west coast ng Florida. Bahagyang tagumpay ito para sa kanya dahil hindi pa nagdesisyon ng hukom kung ikukulong siya o hindi bago ang kanyang paglilitis. Sabi ng hukom, gusto niyang suriin muna ang mga opsyon niya. Hindi ko iniisip na tataka siya. Sa tingin ko, wala pang sapat na ebidensya ngayon para sabihin kailangan na siyang ikulong agad. Pero hindi ito nangangahulugan na parang libreng makakalabas siya ng kulungan kung gagamitin ko ang terminong yan. Inasahan naming magbibigay siya ng pinanadesisyon sa inaharap. At alam ko na ang pagdinig na yon ay tumagal ng halos 2 oras. Ito ay federal na korte, kaya wala tayong mga kamera sa loob para makita kung paano talaga nangyari ang lahat. Ano ang good ng mga nangyari at paano'y pinahayag ng 2 panig ang kanilang opinyon sa dapat mangyari? Karamihan sa pag-uusap dito ay sa prosekusyon. Masyadong passionate ang taga-usig sa pagsasabing naniniwala siyang delikado siya sa komunidad at pwedeng tumakas. Ito ay isang seryosong krimen na iniuugnay sa kanya. Pagpatay at sexual na pag-atake. Nakapwa may habang buhay na pagkakakulong. Paulit-ulit niya ang pinaalalahanan ng hukom tungkol doon at detalyadong pinaalala rin sa hukom ang tungkol sa pagkamatay ni Ana at ilan sa mga detalye na hindi pa nailalabas sa publiko noon.
Kaya't ipinapaliwanag niya na hindi dapat siyang malayang nasa labas at dapat siyang makulong bago ang paglilitis, kahit kailanman ito mangyari. Mas kaunti ang sinabi ng depensa. Isinasalang-alang nilang kaso. Sinabi nila na ang kaso ay nakabatay lang sa sirkumstansyal na ebidensya, kaya maghintay muna. Madalas nating makita ito mula sa mga abogado ng depensa, pero mas magalang sila ngayon sa hukom at sa kung anuman ang magiging desisyon ng hukom. Alam nila na, malinaw naman, sa isang kasong tulad ito, kung saan may mga ebidensyang lumalabas na ngayon na malinaw tungkol sa ilang aspeto nito, magiging mahirap para sa kanila ang laban. Kaya naman, pero muli umalis sila na may pansamantalang tagumpay. At ang sinusubukang pagdesisyonan ng hukom ay, mananatili ba si Hudson sa Miami at malapit sa korte na siyang gusto ng mga abogado? Maghahanap ba sila ng lugar sa Hernando County o rehiyon ng Tampa na mas malapit sa pamilyang iyon? Mukhang iniisip ng hukom na mas mabuti para sa kanya na mas madalas siyang mabisita ng pamilya at magkaroon ng mas maraming pagkakataon para doon. Nabanggit mo ang nangyari at sinabi kong may mga bagong detalye tayong nalaman tungkol sa kaso na hindi pa naiulat dati. Nalaman natin ang tinatayang pagitan ng oras kung kailan umano namatay si Ana. Ang huling mensahe mula sa kanyang telepono ay isang mensahe sa Snapchat bandang 8:14 ng gabi nung gabi ng kanyang pagkamatay. Walang naitalang paggalaw papasok o palabas ng kanyang kabina based sa security camera video ng barko mula noong huli siyang pumasok sa kanyang kabina at sa loob ng panahong iyon. Hanggang sa sumilip si Timothy Hudson mula sa kabina at tumingin sa magkabilang dulo ng hallway bandang 10:13 ng gabi. At pagkatapos ay lumabas ng kabina. At yun na, lumabas na siya. Walang tao sa kabina hanggang bumalik ang mas batang miyembro ng pamilya makalipas ang 1 oras. Mga 30 segundo hanggang 2 minuto lang sa palagay ko. At sinabi ng mas batang miyembro ng pamilya sa mga investigador na hindi niya nakita ang kapatid niyang babae noong bumalik siya roon. Iniwan niya ang mas batang kamag-anak at bumalik siya pagkahating gabi nang si Timothy ay nasa kwarto na. Ayon sa ulat, ilang minuto ring hinarahan ni Timothy ang pagpasok sa kwarto bago siya pinapasok. Sabi ulit ng kapamilya, hindi ko nakita ang kapatid kong babae roon. Nalaman din namin na kinabukasan matapos umanong mamatay si Ana, nakita si Timothy na naglalakad sa paligid ng barko mula sa isang gilid papunta sa kabila, na parang pahilis ang lakad. Huminto siya sa tabi ng basurahan ng 22 segundo at pagkatapos ay bumalik sa kanyang kabina. Ayon sa piskal, nung panahong yon, patuloy pang nagpiping ang telepono ni Ana sa mga router ng barko dahil may internet plan siya hanggang makarating si Timoteo sa basurahan. Pagbalik niya sa kabina, patuloy pa ring nagpiping ang telepono ni Ana sa router na malapit sa basurahan. Kaya't yun ay isang kawili-wiling pangyayari na makita sila. Ano ang naging emosyon sa loob ng korte habang lumalabas ang mga bagong detalye? Ibig kong sabihin, hindi ko alam kung sino pa ang mga nasa loob ng korte pagdating sa mga miyembro ng pamilya. Alam ko na nakita namin. Sa tingin ko ay ang tatay ni Timoteo Hudson ang kasama niya papasok sa korte ngayon. Gusto ko lang malaman, ano ang mood ng inilabas ang bagong impormasyon sa kasong ito? Ano ang naging mood sa loob habang unti-unting lumalabas ang mga bagay na yon? Pinakamaraming emosyon ay galing sa taga-usig habang ipinaglalaban ang kaso niya. Narinig ng pamilya, tama ka, ang ama ang nandoon. Sa tingin ko, nandun din ang tiyuhin. Pero narinig din ng pamilyang ito ang mga detalyeng ito nun pa. Lumabas ito nung isang pagdinig habang kinokonsidera pa siyang menor de edad noong Pebrero. Kakakuha lang namin ng transcript ng pagdinig kaya binabasa ko muna bago tayo nag-usap. Mas detalyado nilang inilabas ito kumpara sa narinig natin ngayon. Kaya hindi talaga ito bago at wala ring masyadong emosyon o reaksyon mula sa kanila. Napansin naming ilang beses pinunasan ni Hudson ang mata habang tinatalakay ng piskal ang sexual assault na paratang laban sa kanya. Pero para patas, sumisingga rin siya sa buong panahong yon. Kaya hindi malinaw kung dahil ba ito sa emosyon o dahil lang sa allergy. Kasi uso rin yan ngayon dito sa Florida. Oo, yan din sanang itatanong ko kasi tuwing nakikita natin si Timothy Hudson, 2 beses pa lang ngayon, noong una sa korte sa Miami, tinakpan niyang mukha niya papasok ng courthouse. Ngayon, hindi na niya tinatakpan ang mukha niya, pero palagi siyang seryoso at bihira nating makita ang emosyon niya. Ano pa ang napansin mo habang magkasama kayo sa silid? Alam mo, siya yung madalas nating naririnig mula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon
nung naganap ang trahedya. Ano ang pinaka napansin mo sa kanya habang magkasama kayo sa silid? Sa tingin ko, isa sa mga nakakaintrigang bagay sa kasong ito ay nabanggit kanina na walang naunang desisyon ng korte para sa ganitong sitwasyon. Kaya pinag-uusapan natin dito ang mga sobrang seryoso at sa totoo lang bihirang akusasyon at kaso. Hindi ang mismong mga sakdalang bihira, kundi ang mga pangyayaring nakapaligid dito. Pinag-uusapan natin ang isang 16 na anyos. Ang pinakamalapit na kasong nahanap ng mga abogado ay ilang taon nang nakalipas at may kinalaman sa pagkamatay sa isang cruise ship. At hindi dalawang matanda ang sangkot sa kasong iyon. Kaya habang pinapakinggan mo ang mga abogado at tinitingnan mo si Hudson, napagtatanto mong pinag-uusapan mo ang isang 16 anyos, isang tao na sa karamihan ng ibang sitwasyon ay ituturing pa ring menor de edad, na alam mo sa biolohiya, menor de edad pa rin. Pinag-uusapan mo ang posibilidad ng habambuhay na kulong. Kahit tanggapin niya ang plea deal, 30 taon pa rin ang maaari niyang kaharapin. Bahagi, yun ang argumento ng taga-usig kung bakit may tuturing siyang may posibilidad na tumakas. Kaya naman, mabigat ang kinagdadaanan ng binatang ito ngayon. Kung mapatunay ang nagkasala at anuman ang suliran ng hinaharap niya, ito ay bihirang mangyari. 79% ng mga 16 anyos ay hindi ito nararanasan. Kaya nahihirapan kabilang tao madalas nagbabalita sa korte. Napaka-surreal pag-usapan ang mga pangyayari tungkol dito. At pagkatapos ay tignan ng biktima at ang edad ng mga suspect o ng akusado. At bahagi iyon, mukhang handa rin si Hudson mismo sa mga nangyayari. Sigurado akong binalaan siya ng abogado niya. Kanino umaga, lumapit ang abogado niya mula sa kabaligtarang direksyon. Nakumbinsi nila ang karamihan ng kamera na sa isang direksyon siya dadaan, pero bigla siyang lumitaw sa likod ng lahat sa huli. Walang paraan maiwasan yon kapag lalabas ka ng korte at tatagalan sila. Pero agad din silang lumitaw. Siniguradong nandoon na ang sasakyan para makasakay siya agad ng hindi nagsasalita. Ang pamilya Kepner ay galing sa lugar na sakop ng pagbabalita ninyo, ang WFTV, na nagbabalita sa Central Florida at mahusay nilang ginagawa ito. Alam mo, naisip ko lang ang dinamika ng pamilya na naging bahagi ng kwentong ito, kung saan isang blended family ang nasa cruise ship na yon. At pagkatapos, meron kang kaso ng kustodya na nangyari kay Chantel Kepner at ang mga impormasyong natutunan natin mula doon. Anong naging karanasan mo sa pag-cover ng kwentong ito at sa pagtalakay sa iba't ibang aspeto ng pamilya na lahat ay naapektuhan ng nangyari sa barkong ito? Hanggang isang antas lang ang kaya kong pag-usapan dito. Mas nakausap na isa pa naming reporter ang pamilya kaysa sa akin. Pero naging kakaiba ito sa isang banda. Dahil marami sa mga detalye na nalaman namin noong umpisa pa lang na kasong ito ay nagmula sa dinamika ng pamilya yon. Isa ito sa dapat naming ingatan bilang reporter. Dahil maraming akusasyong kumakalat at hindi pa nakukumpirma. Wala kaming ebidensya para suportahan yon pero lumalabas ito sa family court docket. Nakakaiba rin. At ito ay isang bagay na hindi namin madalas bigang pansin bilang mga media outlet sa Florida. Karaniwan, hindi namin ganong tinututukan ang family court. Makikita mo ang gulo sa pamilya based sa mga inihain sa korte dahil hindi nila tinatago ang nangyayari. Dito namin nalaman na si Timothy Hudson ang suspect sa kasong ito mula pa noong umpisa. Kaya naging kakaiba ito para sa amin. Mayroon bang palatandaan at nalaman ko lang sa mga naunang panayam na sa panig ng pamilya ni Anna Kepner, sinabi ng tatay niya na hindi siya dadalo sa paglilitis ni Timothy Hudson, na ang asawa niya, ang tunay na ina ni Timothy Hudson, tama ba, na hindi rin dadalo sa paglilitis? Parang may nakita ka bang sinuman sa kanila o sinuman mula sa panig ng pamilya ni Anna Kepner doon ngayon? Wala akong nakilalang kapansin-pansing miyembro ng pamilya. Hindi ko pa sila personal na kilala. Pero pinapasok na lang mga tao sa courtroom sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. At ang tinawag nilang pamilya, isang panig lang ang pumasok. Oo, tama. Ang nakita ko lang ay sa panig ni Anna. Karamihan ay mga mamamahayag, staff ng korte, at mukhang may ilang interns din. Sa panig ni Timothy, may ilang mamamahayag, pero mukhang mas maraming pamilya doon para suportahan siya mula sa kanyang biological na pamilya. At na yung nagdesisyon ng hukom, parang desisyon na gagawa pa siya ng desisyon, ano ang maaari nating asahan na susunod na mangyayari sa kasong ito? Ang mangyayari ay inuutusan niyo ng hukom ang mga marshal na maghanap ng pasilidad na pwedeng paglagyan kay Hudson sa lugar ng Tampa at particular sa Hernando County o malapit doon kung saan kasalukuyan nakatira ang kanyang pamilya. Naaprobahan na ang pasilidad sa Miami-Dade para sa kanya.
Sinabi ring dalawang abogado sa hukom na mas gusto nilang sa Miami-Dade siya ilagay. Pero naramdaman ng hukom na mas makabubuti. Paumanhin. Sa palagay ng hukom, mas makabubuti para kay Hudson na mas madali niyang makaugnayan ang kanyang pamilya. Lalabas ang mga marshal kapag may pagkakataon para tingnan kung may pasilidad sa Hernando o kalapit na county na tumutugon sa lahat ng rekisito para mapaglagyan siya, kasamang pagsama sa mga menor de edad na naharap sa kasong pang-adulto na wala pang hatol. Bahagi ng utos ay malamang na hindi rin siya ilalagay sa solitary confinement, kaya dapat ay sa isang lugar siya ilalagay kung saan kasama siya sa isang grupo. At kung may makita silang angkop na pasilidad sa pagitan ng Hernando, Tampa, kahit sa lugar ng Sarasota o Ocala, napapalapit sa ating lugar at sa sakop nating lugar sa Orlando, kailangang magdesisyon ang hukom tungkol dito. Maninindigan ba siya sa sinabi niya sa pagbinig na ito at sa isang panig na hindi naman siya malamang na tumakas at alam mo na wala namang nangyaring masama, kumbaga, mula nang siya ay makalaya nitong mga nakaraang buwan. Pero isinasabay mo rin yan sa posibilidad na siya ay inaakusahan ng pagpatay sa kanyang stepsister na nangyari ng walang babala, gaya ng sinabi ng taga-usig ngayon. Kaya ang hukom ay kailangan gumawa ng mahirap na desisyon kung iutos ba niyang ipailalim siya sa detention o hindi. Sinabi ng hukom sa isang punto na kung mas matanda siya, kung nasa 20, 22 o 24 na taong gulang siya, ang taong yon ay nakakulong na sana ngayon. At ang magiging pagkakaiba ay ang edad at particular na nagdami ng mga mapagkukunan na meron si Hudson na magagamit niya. Wala siyang kotse or maraming pera. 16 lang siya kaya di niya kayang tumakas tulad ng iba. Oo, hindi. At tulad ng sinabi mo kanina, ibig kong sabihin, ito ay isang napakakakaibang kaso dahil sa maraming iba't ibang dahilan. Isang trahedya, talagang trahedyang kaso na patuloy nating susubaybayan. Nick Papantonis, WFTV, salamat sa oras mo na makasama kami sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ito. Walang anuman, salamat din sa oras mo. Makakasama natin ngayon si Nima Ramani, dating federal prosecutor at presidente ng West Coast Trial Lawyers para talakayin ang desisyong ito. Laging ikinagagalak na makasama ka rito sa Law and Crime. Nakita kong interesante na sinabi ng hukom na yon na kung si Timothy Hudson ay 20 taong gulang siya ay idedetene. Dahil 16 na taong gulang siya, nakalabas siya ng federal na hukuman sa Miami at hindi pa rin nakakulong habang hiniintay ang paglilitis. Ano masasabi mo sa desisyong ito? Chris Stewart, salamat sa laging pag-imbita. Alam mo, sa federal na sistema ng hustisyang kriminal, bihira ang mga kaso laban sa menor de edad. Madalas ito sa korte ng estado. Malinaw na ito ay isang kaso kung saan pinag-uusapan ng isang pagpatay sa loob ng cruise ship. Kaya may jurisdiksyon ang federal na korte. Masasabi ko na personal akong nakapagpakulong ng mahigit 1,000 tao sa federal na bilangguan. Pero wala akong maalalang menor de edad na naisakdal ko. Kaya maraming mga hakbang na kailangang sundan bago kasuhan ng isang menor de edad. Malinaw sa kaso ng pagpatay, siguradong gagawin mo yon. Chris, sinasabi ko ito dahil mas kaunti ang lugar para sa mga menor de edad sa mga pasilidad ng marshal kaysa sa korte ng estado. Ano ang masasabi mo sa kung paano tinatrato ng federal na sistema si Timothy Hudson? Kasi parang sa isang banda, 16 na taong gulang pa lang siya, kaya biologically menor de edad pa rin siya. Pero sa kabilang banda, inakusahan siya ng mga matitinding krimen. Naiintindihan ko kung bakit sinasabi ng mga piskal na maari siyang maging panganib dahil sa mga bintang at malakas na ebidensya. Kaya hintayin natin ang resulta nito. Pero parang may balanse rito na, oo, menor de edad siya, pero sa kabilang banda, nililiti siya bilang isang adulto. Walang duda, pinag-uusapan natin ang panggagahasa at pagpatay sa stepsister, tama? Halos wala nang mas masahol pa doon. Kaya walang duda. Karaniwan, ang taong ganito ay agad ituturing na panganib sa komunidad at ikukulong. Walang tanong-tanong, presumption case na kaagad. Madalas, tinatanggap na lang ng depensa ang pagkakakulong kapag malinaw ang desisyon. Sa tingin ko, kung naging malinaw lang sa hukom at alam niya kung saan dadalhin at kung agad pumasok ang opisina ng US Attorney at nagsabing nakausap na nila ang mga marshal. Nakausap na namin ang pinuno ng pasilidad na ito. Ihihiwalay siya mula sa pangkalahatang populasyon. Hindi siya isasama sa mga lalaking adultong bilanggo o mga detainee na naghihintay ng paglilitis. Sa tingin ko, iyon na sana ang kailangan. Sa palagay ko, hindi nasiyahan ng hukom. Ngayon, laging pwedeng pumasok ang gobyerno at humiling ng remand at hilinging muling dinggin ito. Sa palagi ko, hindi komportable ang hukom dahil walang malinaw na lugar. Nagbigay ang depensa ng mga argumento tulad ng ang taong ito ay nakatira kasama ng tiyuhin niya,
hindi natutulog noon, at dumalo sa lahat ng nakaraang pagdinig. Sa tingin ko, hindi yon sapat, kahit may tamang paglalagyan para sa kanya. Oo, yun din ang tanong ko. Sino ba talagang responsable sa ganung sitwasyon? Na yon maghahanap sila ng lugar na alam mo, ayaw siyang ilagay sa kulungan ng Miami-Dade County kung saan siya kinasuhan. Pero baka makahanap sila ng mas malapit sa Gulf Coast ng Florida na pinagmulan niya. Sino ang may responsibilidad na gawin ang trabahong yon ng mas maaga, pumasok at sabihing, naniniwala kaming ito ang pasilidad na tatanggap sa kanya ngayon at dito siya ilalagay. May dalawang bahagi sa kasong kriminal pagdating sa responsibilidad ng mga individual. Sa simula ng kaso, bago magkaroon ng pag-amin ng kasalanan o hatol ng pagkakasala sa jury trial o bench trial, ang mga bilanggo o detainee ay nasa kustodya ng US Marshals. Kasama sa pre-trial services ang pagsusuri ng panganib at paggawa ng rekomendasyon. Ngunit, ang dalawang entidad ang namamahala sa mga individual. Responsable sila para matiyak na makakarating at makakabalik sila mula sa korte. Kaya sila ang mga individual na humahawak ng detensyon o paglalakbay bago ang pag-amin ng kasalanan o hatol. Kapag nangyari na ang pag-amin ng kasalanan, lilipat na ito sa ibang mga individual na talaga namang Bureau of Prisons o BOP at US Probation. Kaya sila ang mga individual na kabilang dito. Kaya kahit magrekomenda ang mga hukom kung saan ilalagay, pwedeng ipadala ng BOP kahit saan sa bansa based sa availability, seguridad at espasyo. Kaya ngayon, ang mga marshal ang dapat magbigay ng impormasyon sa tanggapan ng US Attorney. Nasa ilalim ng kagawaran ng katarungan ang mga ito para matiyak ang kop na paglalagyan habang hinihintay ang paglilitis. Nagulat ka ba na nakalabas siya batay lang sa paratang at dahil nasa korteng pang-adulto? Nagulat ka ba sa desisyon ng hukom? Nagulat ako sa desisyong ito. Naiintindihan ko ang desisyon at ang pagdududa. Sa tingin ko, maayos ang ginawa ng depensa sa pagpapakita ng pagdududa. Ibig sabihin, sinabi mismo ng hukom na kung nasa hustong gulang siya, walang duda na idedetain siya. Kaya kung naniniwala kang tama lang na siya ay nililitis bilang nasa hustong gulang at legal itong tama, naniniwala ako na dapat din siyang idetini habang hinihintay ang paglilitis. Alam mo, hindi angkop ang detensyon kapag may panganib na tumakas o magdulot ng panganib ang isang tao. At hindi ko talaga masasabi kung may panganib siyang tumakas. Hindi ako sigurado kung meron nga. May sapat na ebidensya na siya ay panganib sa komunidad. Binanggit ng prosekusyon na nakatira siya sa bahay kasama ang dalawang menor de edad na posibleng maging problema. Inilalagay rin niya sa panganib ang iba pang tao sa bahay na yon. Oo, kasi yun ang naisip ko tungkol sa mga prosecutor ngayon. At based sa aming nalaman mula sa pakikipag-usap sa mga tao na nasa loob ng korte, may ganito. Alam mo na, pinag-uusapan nila kung gaano siya kapanganib, gaya ng idiniin ng mga prosecutor. At inilalatag nila lahat ng mga detaling ito mula sa kaso. At ibig kong sabihin, napagdaanan na natin dati kung ano ang mga ibinibintang sa kanya. At napapaisip ako kung ikaw ay isang prosecutor. Alam mo yun, pinipilit mong ipakita na siya ay isang panganib sa publiko. Pero pagkatapos ay sinabi ng hukom, kung 20 taong gulang siya, tiyak na pananatiliin ko siyang nakakulong. Ano pa bang magagawa ng mga prosecutor para mapanatili siyang nakakulong bago ang paglilitis? So tingin ko, ang dapat sanang ginawa ng mga prosecutor, malinaw naman na ito ay mula sa pananaw ng isang taga-masid lang. Alam mo yun, parang nag-a-analyze pagkatapos ng laro o ano man ang gusto mong itawag doon. O kung iisipin, dapat inayos nila ng maayos kung saan siya ikukulong para maiharap yon sa hukuman. Tingnan ninyo, dito siya ikukulong at magiging ligtas siya rito. Hindi siya magiging biktima ng karahasan dahil alam naman natin posible yon. Kung naipakita nila yon ng nakapanatag sa hukom, siguro hindi natin ito pinag-uusapan. Naniniwala akong madedetene siya. Pagdating sa ilang bagay na napag-usapan na natin dati at sa kakaibang katangian ng kwentong ito. At nakipag-usap ako sa isang reporter na nasa loob ng korte kanina at sinabi niya na binanggit ng hukom, sa tingin ko sa isang bahagi na parang wala talagang gaanong naunang jurisprudence tungkol dito. Espesyal ang kasong ito, lalo na't 16 anyos lang at tungkol pa sa cruise ship. Alam mo, sa tingin ko, ang tanging naibanggit nilang kaso noon ay tungkol sa isang adult na kinasuhan ng halos kapareho ng ibinibintang ngayon kay Timothy Hudson. May naalala ka bang naging karanasan mo na maiyahambing sa sitwasyon natin na yon? At kapag gumaharap ka sa isang kaso na maaaring wala masyadong precedent noon,
Paano nito naapektuhan ang takbo ng mga proseso? Karaniwan may malaking kapangyarihan ng mga hukom pagdating sa pagdedesisyon tungkol sa piyansa. Talagang sinusukat ito batay sa kung nagkaroon ng abuse of discretion. Kung gusto mong iapela ito sa 11th Circuit, kadalasan mga magistrate judge ang gumagawa ng desisyong ganito. Pero district judge ang nagdesisyon dito dahil seryoso ang issue. Tama ka, Chris Stewart. Walang ganong precedent dahil hindi ito karaniwan. Bihira ang kasong federal murder na isinasampa. Karaniwan, madalas itong ginagawa ng administrasyong ito, lalo na sa mga estadong walang death penalty o kung saan masyadong maluwag sa krimen ang mga prosecutor. Kadalasan, ang kaso ng pagpatay ay nasa korte ng estado. Ang mga kasong marahas na krimen ng menor de edad ay dinidinig sa korte ng estado. Kaya hindi ganun karami ang mga ganitong kaso dahil kadalasan ay walang jurisdiksyon ng federal na korte o mas angkop na maging kasong pang-estado ito dahil mga pulis, sheriff at detective ang nag-iimbestiga sa kaso. Alam mo, ang nagpapabukod tangi sa kasong ito ay kung saan nangyari ang pagpatay, ang katotohanan nangyari ito sa isang cruise ship. Yun lang talagang dahilan kung bakit pinag-uusapan natin na nasa federal na korte ang kasong ito. Hindi pa natin alam ang depensa ni Timothy Hudson kung umabot sa paglilitis. Akalam natin, sinabi ng kanyang mga lolo't lola, pati na rin ng ilang miyembro ng pamilya, na sinabi niya na hindi niya talaga maalala na nawalan siya ng malay. At alam kong natanong ko na ito sa iyo dati, pero dahil napag-uusapan ulit natin ito, para maging epektibong depensa yon para sa kanya, ano ang kailangan mong patunayan sa puntong yon? May mapapatunayan ka ba gamit ang depensang hindi ko lang maalala? Sa pagkakalam ko, madalas dito matibay sa korte. Mahirap depensahan yan, Chris Stewart. Kahit di pinaniwalaan ng hurado, mahirap pa rin ipagtanggol. Tama ba? Kadalasan kasi sa mga kasong pagpatay, ang naririnig mo ay, alam mo na, hindi ako yon, di ba? Iba ang gumawa, depensa na ikatlong partido ang may sala. Alam mo, silang dalawa lang ang tao sa kwartong yan. Dahil may nangyaring sexual na pag-atake at posibleng ebidensya nito, mahirap nang questionin ito based sa intensyon. Yan din ang ginagawa ng depensa, di ba? Sabi nila, pakinggan mo, baka nangyari nga ito, pero hindi niya intensyong patayin. Pero may sakal at pagkapos ng hininga. Mahirap ito, sobrang hirap. Alam mo na, yung mga napag-usapan natin tulad ng self-defense, manslaughter, bugso ng damdamin, malinaw na ipagtatanggol pa rin siya ng mga abogado niya kahit ano pa mangyari. Para sa akin, parang huling barahan na lang ang depensa nila dahil wala na silang ibang magamit at hindi ito bagay sa ibang kategorya. Pwede siyang bigyan ng kasunduan o bawas parusa kung may mental health issue pero hindi pa rin siya makakalaya sa ganitong kaso. Ang tanong nga lang ay kung makakakuha siya ng parole o probation balang araw sa federal system, tama ba? Yan ba yung supervised release, yung mga ganung bagay sa future? Hindi ko alam kasi mahirap talaga. Hindi lang pagpatay ang kaso, may sexual assault pa. At alam mo, iniisip ko yung decision na yon na ginawa ng hukom na ito. Naisip ko rin ang mga komentom nagtatanong kung bakit hindi na lang siya ikulong sa Miami-Dade County Jail. At bakit masyado natin siyang pinapansin. Alam mo, yan ang sasabihin ng mga tao based sa mga paratang laban sa kanya. Kung hukom ang magdedesisyon at may mangyari kay Timothy Hudson, paano maapektuhan ng kahit anong pagkakamali dito ang hinaharap na proseso ng apela? Oo, hindi talaga pwedeng hukom ang magdesisyon. Nabanggit ko na yan dati sa paglalagay sa pasilidad ng BOP. Maaring magsalita ang mga hukom, pero kailangan pa rin magkasundo ang mga marshal at ang pasilidad. Dapat may kontrata, 'di ba? Lagi nating nakikita 'yan. Halimbawa, tulad ng ICE, dahil kulang sila sa espasyo, nakikipagkontrata sila sa mga lokal o pribadong kulungan para doon pansamantalang ikulong ang mga tao habang dinidinig ang kaso ng pagpapaalis sa kanila. Hindi basta pwedeng pumasok ang federal na otoridad sa county na kulungan at kunin ang kontrol dahil maaaring ituring itong sapilitang pagkuha ng kapangyarihan. May issue ng paghihiwalay ng kapangyarihan dito, kaya hindi ito pwedeng iutos ng hukom. Pwede lang siyang magdesisyon batay sa ebidensya. Pero pagdating sa pagsasabi sa sangay ng ehekutibo, lalo na sa county, kung saan ilalagay ang mga bilanggo, hindi yon nararapat at lalampas na yon sa kanyang kapangyarihan. Nima Romani, dating federal na taga-usig at presidente ng West Coast Trial Lawyers. Salamat sa pagsama sa Law and Crime. Mahirap ang kasong ito at mahalaga ang iyong kaalaman. Salamat, Chris. Tapos na ang On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify at nakastream na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Kita-kits sa susunod.